Inilarawan ng kasiyahan si Ginalyn Saulan ng Batasan Hills, Quezon City dahil sa kanyang matamis na mga ngiti at samot-saring kwento. Sa kanilang tirahan sa ikalawang palapag ng gusaling ito, kasama niyang naninirahan ang kanyang asawa at dalawang anak. Pero lingid sa kaalaman ng marami, sa likod ng mga ngiti ay may mabigat na pasan pala si Ginalyn. Ako po si Ginalyn Saulan. Tubong Bicol, 39 years old. May sakit po ako ng lupus. May dalawa akong anak. Lumapit po ako sa Ako Bicol Party List para makahingi ng tulong. Ayon kay Ginalyn, matagal na niyang nararamdaman ang mga simptomas ng lupus. Ngunit hindi niya ito agad binigyang pansin. Ano kasi, marami kasi ang simptomas pero binabaliwala ako lang po siya. May time na hindi ako makatulog. Sobrang pagod ka na. Tapos di ka makatulog, nagmamuscle cramps, tapos nahihilo, nagmamanas ako mukha. Minsan ito yung paa ko. Yun po yun. Minsan nga yung private part, nagmamanas. O doon po ako nagpa-check up. Matapos magpakonsulta sa iba't ibang ospital noong 2024, tuluyang nakumpirma na mayroon siyang sakit na lupus. Kaya naman nagsimula siyang uminom ng mga gamot upang labanan ito. Ngunit ang hindi niya inaasahan ang matinding epekto nito sa kanyang katawan at isipan. Una pong na-discover na mayroon ako talaga sa East Ave. Yun na, anxiety, stress, depression. Dire-diretso na. Nagkaroon ako ng ano. Nangayayat po ako nun, sobra. Tapos nakatulala lang ako. Siyempre, na-stress na yung katawan mo, kung ano-ano ng mga pinagsasabi mo. Kaya minsan parang tulala ako. Ayon kay Ginalyn, sa kaunting galaw lang ay nalalaglag na ang hibla ng kanyang buhok. Kaya naman pag lumilipad na ang kanyang isipan, to the rescue ang kanyang anak na matyagang nakikipag-usap sa kanya. Hindi niya maisip kung bakit siya dinapuan ng malalang sakit, gayong malusog naman ang kanyang pamumuhay. Nag-trigger po kasi, unang-una kaya stress yun. Busy po ako, nag-ano ko, yun po, nag-ano ko, titinda-tinda. Sobrang busy, nagpipisi pa ako. I'm keeping myself busy, tapos hatid sa school. Talagang, may order, pupuntahan ko si ganito. Talagang pinagod ko yung sarili ko. Pero ngayon, kahit anong pagnanais ni Ginalyn na magtrabaho, madali na siyang makaramdam ng pagkapagod. So, ang laki ng adjustment kasi po sanay po ako sa trabaho. Sanay yung katawan kong kumilos-kilos. Parang hindi ko tanggap na, hindi ko na kayang gawin lahat. Dahil dito, doble ingat na si Ginalyn sa kanyang katawan at pangako niya, uunahin na ang sarili para na rin sa kapakanan ng kanyang pamilya. Ang almusal ko, paggising, labada. Mamaya na ako mag-almusal para matapos agad. Hindi naman matatapos yung trabaho sa isang araw. Yun ang natutunan ko. Kaya pag ngayon, pagka-umaga, kape agad, pagkain, inom gamot, tapos pahinga. Kung may gagawin, opo. Kung gagawin ko naman po. Tapos pahinga na naman. Ganun. Dapat pala ganun yung ginawa. Umaabot ng 30,000 pesos ang kinakailangan ni Ginalyn para sa kanyang gamutan sa National Kidney and Transplant Institute. Ang sweldo ng kanyang asawang nagtatrabaho bilang front desk assistant ang siyang panggastos sa gamot at pang-araw-araw. Pero dahil kulang, lumapit na rin siya sa Ako Bicol para sa kaunting tulong. Ate Ginalyn, ganito, kung ipabuwan-buwan ng hingi mo ng tulong, napakahirap nun, baka ma-stress ka pa. May serbisyo publiko sa Abante Radio, sasagutin yung hanggang 160,000 mo worth na GL sa NKTA para ilang buwan yan, ha? So, wala kaintindihin, ha? Sa pagbisita natin sa kanilang tahanan, ay inabot namin ang tulong medikal ni Ginalyn, kasama na ang ilang grocery supplies. Saya ko, sobra. Oo. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Party List kasi kahit hindi taga Bicol, tinutulungan nila. Kahit na magkano pang amount na binibigay nila, malaking tulong yun para sa taong nangangailangan katulad kung may sakit at yung mga iba pa. Ito nga po sobrang laki na. Ito pa lang po yun puwera pa yung GL na 160K para sa gamot, medicine at magpa-check up. Maraming salamat. God bless po sa inyo.
Dahil sa kanyang sakit, hindi na iwasan ni Ginaline na maging emosyonal. Payo niya sa kanyang mga anak. Huwag sila masyado magpagod para sa kakatrabaho, para magkapera, para sa luho. Yung bigyan nila ng time yung sarili nila, mahalin yung sarili nila, huwag magpapaka-stress. Huwag yung itutok sa payaman ng payaman, walang ganun. Ang mayaman yung walang sakit. Tunay ngang wala sa material na bagay ang tunay na yaman. Sana ay matuto ang lahat sa kwento ni Ginaline at huwag aabusuhin ang katawan para hindi ito pagsisihan.